konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, January 18, 2025. Yan ho, kamusta naman ho ang inyong nagdaang linggo? At syempre ito kapistahan ho ng mahal na poong Santo Niño bukas ha. Kaya nakikiisa po ang Usaping Legal sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na poong Santo Niño. Sinulog syempre ho sa Cebu at dito rin ho sa Tondo at iba't ibang panig pa ho ng ating bansa. At syempre ang dami ho talagang nangyayari sa ating kapaligiran sa Amerika ho. Pinagbabawal na yung TikTok. Ayan, may ban na ho ng TikTok sa Amerika. Bawal nang gamitin ng mga Amerikano ang TikTok. Ay dito ho ba kaya sa ating bansa mangyayari ho kaya yun? At syempre, ang dami hong nagti-TikTok, ang dami hong umasa dyan, lalo na ng pandemic, para sa kanilang balita, entertainment. Ayan ho, kaya malaking bagay ho yan kung ito ay biglang ibaban o ipapatigil na nga ho ang paggamit. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Eto, hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3, sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Kaya ito, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya marami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169. At hanapin din ho ang ating live stream sa Facebook, no? Attorney Danny Galang Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, meron din hong YouTube channel ang Radyo Pilipinas, RP1 YouTube channel. Nandyan din ho tayo, live ho tayo dyan. Maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan. Eto, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang human rights group at religious leaders upang madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa paglabag di umano niya sa Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA para sa mga abogado. Nang aminin niya sa mga pagdinig ng Kongreso na dati umano siyang nagbigay ng utos sa kanyang death squad na patayin ang mga suspek kaugnay ng kampanya sa illegal na droga. Kaya naman sa ating tanong sa bayan, ngayong January 18, 2025, sa iyong palagay, dapat bang matanggalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan ho, sa iyong palagay, dapat bang matanggalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-text ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, opisyal nang nagsimula ang election period para sa 2025 midterm elections itong linggo, January 12. Dahil dito, kasalukuyan nang ipinapatupad ang gun ban sa buong bansa. February 11 magsisimula ang campaign period para sa mga tatakbong senador at March 28 naman para sa mga tatakbong miyembro ng House of Representatives at iba pang lokal na posisyon. Eto, para pag-usapan ng usaping yan, panoorin natin ang panayam kay former Justice Secretary at election law expert, Attorney Alberto Agra. Magandang araw, Attorney Agra. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ako sa PayTV. Magandang umaga, Danny. At muli salamat sa iyong paanyaya para mag-update tayo sa ilang usaping legal. Attorney Agra, nagsimula na po yung election period nitong linggo. Ano ang dapat tandaan ng ating mga kababayan at ano yung mga ipinagbabawal na gawin sa panahon ito? Siguro bago natin pag-usapan yung mga pagbabawal, i-compare muna natin ano bang pinagkaiba ng election period sa campaign period. No? Election period, ito yung 120 days before election day. At meron ng mga tinatawag nating election offenses or mga pagbabawal na nag-umpisa na. No? Iba ito sa campaign period by the very name itself. Campaign period is isang hudyat kung saan pwede na mangampanya ang ating mga kandidato, yung mga aspirante magiging kandidato na sila. No? Sa ilalim ng ating automated election law, ikaw ay nagiging kandidato lamang sa umpisa ng campaign period. Kaya sa kasalukuyan, wala pa tayo mga kandidato. Sa kasalukuyan, ang tawag natin sa mga nag-file ng kanilang certificate of candidacy ay aspirante or aplikante lamang. For senators and party list, magiging kandidato lamang sila pagdating ng February 11, malapit-lapit na rin. At sa ating mga district representatives, yung mga gustong tumakbo sa parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa ating provinces, cities, municipalities sa March 28. Kaya ngayong election period na ay bawal na magdala ng firearms or deadly weapons sa labas ng bahay. Pero pwede ka mag-apply ng makakuha ka hopefully ng tinatawag nating certificate of exception galing sa certificate of authority galing sa Commission on Election or sa COMELEC chair para ikaw ay magdala ng deadly weapons or baril sa labas ng bahay. At paalala lang sa lahat, hindi lang yung mga tunay na baril ang pinagbabawal, even yung mga baril na kamuka ng isang tunay na baril ay saklaw ng pagbabago. Ng pagbabawal rather. So may ilang mga opisyalis ng gobyerno na hindi na kailangan humingi ng permiso sa COMELEC. Halimbawa ang Pangulo, hindi na kailangan or Chief Justice, hindi na sila kailangan. Pero for all others, even members of the military, kapulisan, ay kailangan na kumuha ng certificate of authority. For our candidates, bawal na rin silang kumuha ng bodyguards sa panahon na ito, maliban na lamang kung meron sila makukuhang authority galing sa Commission on Election. Siyempre, kailangan nilang patunayan na kailangan nila ng bodyguards katulad ng threat ng kanilang buhay. At even kung ikaw ay kandidato, hindi ibig sabihin pwede ka na mag-bodyguard kasi kailangan kumuha ka pa rin ng permiso galing sa Commission on Election. Para sa ating mga kawani naman ng gobyerno, bawal na ang pag-transfer nila from transfer or detailing. Bawal na yan sa ngayon. Nag-umpisa na yung election period ng January 12. So pwede ka lang i-transfer or i-detail ng isang public official kung meron ding pahintulot galing sa COMELEC. Isa pang mahalaga yung pagsuspinde ng ating mga local elective officials, whether governor, mayor, punong barangay, mga kagawad, mga bukal, or board members, bawal na rin silang isuspend
Maliban na lamang kung muli makakuha ng authority galing sa Commission on Election at kung sakali ay kung ito ay may kinalaman naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi yan sa cloud ng pagbabawal to suspend local officials. So yan yung mga natatanging mga prohibitions, mga don'ts, mga pagbabawal na nag-umpisa na nitong January 12. Kaya kikita natin may mga checkpoints na, no, at meron ng mga nahuhuli dahil yung iba hindi alam na bawal na pala maglabas ng firearms kahit na may lisensya ka pa. Sir, na-mention niyo po yung sa mga kawani ng gobyerno, no? Meron po bang exception dun sa pag-appoint sa mga kawani ng gobyerno within this election period? Ang meron palang pagbabawal ngayon ay yung transfer at detailing. Yung appointment, hiring, promotions, tsaka yung giving salary increases, hindi pa yan bawal ngayon. Ang pagbabawal dyan ay March 28 or 45 days before election. Mabanggit ko lang sa appointment and hiring, pwede kang kumuha ng pahintulot sa COMELEC. Papatunayan mo na urgent, kailangan ito sa proper functioning of the office, at hindi naman ito makaka-impluensya sa election. Pero sa usapin ng promotion at giving salary increases, walang exception sa ilalim ng ating omnibus election code. Alright, sir. Sir, kamakailan lang ay nag-issue ng temporary restraining order, no, at TRO ang Korte Suprema para sa ilang kandidato upang pigilan ang pagkakatanggal nila sa balota. At dahil nga dito, muling uulitin ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota. Sa tingin niyo po ba, paano ito makaka-apekto dun sa darating na eleksyon? At posible ba tayong bumalik sa mano-manong halalan sa darating na eleksyon? Una, ang hirap talaga ng nasa COMELEC ngayon dahil malaking contingency ang nangyari, no? At palagay ko nakadalawang series na ng mga TROs, palagay ang my gut tells me baka meron pang madagdag. Hopefully maubos na lahat within the soonest possible time para talagang wala nang hadlang para sa COMELEC na mag-print ng balota. So medyo nasayang yung mga na-print, pero syempre inaasahan naka-ready naman ang ating COMELEC. So worst case, at sana hindi to mangyari, no election, pero wag naman. And of course, before next to that would be baka bumalik tayo sa manual system, no? Naglabas na ang COMELEC ng kanilang general instructions para sa mga electoral boards for an automated system. Kung sakaling mapupunta tayo sa manual system, then palagay ko maglalabas muli ang COMELEC ng panibagong general instructions for a manual system. Malaki ang pinagkaiba ng manual system sa automated system. Sa manual system kasi isusulat natin ang mga pangalan ng mga kandidato yung gusto nating manalo. Kaya dito papasok na naman yung paano pag wrong spelling, paano pag sounds like, ano ang rule on incumbents. So ganyan, paano pag surname lang at merong dalawang surname. So muli, yung mga dating provision ng ating Omnibus Election Code ay mabubuhay na naman, no? Sa automated system kasi manually we shade the ovals, pero yung pagbilang at pag-consolidate, ito ay automated. So, sir, posible talagang bumalik tayo sa mano-mano although meron tayong automated election na batas nga ho. Yun nga ang magiging isang legal issue kasi maliwanag sa ating automated election law na kailangan automated nationwide, no? Kaya't ang tanong, pwede bang bumalik ang COMELEC sa manual election or mano-mano without any law from Congress, no? So that will become another legal issue kasi by reverting to manual, is COMELEC allowed to do so without any law that empowers it to do so? So legal issue yan, Danny. Sir, na-mention niyo din ho kanina baka may kakahapon ho kasi may second batch na ng mga TRO.
Tapos you mentioned baka may pangatlo pa. Wala ho bang deadline dito yung Korte Suprema para naman at least alam naman ho ng COMELEC kung kailan talaga sila dapat mag-imprenta ng balota? Alam naman natin sila ang Supreme Court, Danny, no? Kaya palagay ko walang pwedeng magbigay ng deadline sa kanila. Pero palagay ko alam nila yung epekto ng kanilang mga desisyon or TRO. And again, sa mga nakikinig, hindi pa to decisions, no? Ano lang to, temporary restraining order para maibalik nga sa balota. At karamihan ng mga kaso na lumabas itong first batch at second batch ay sa usapin ng mga tinatawag nating nuisance candidates, no? Ano bang ibig sabihin ng nuisance? Ito yung walang lehitimong, sinserong, bona fide intention to run for office. Gusto lang gawing joke o lokohan ang eleksyon. At kapopost nga lang ng Supreme Court ng isa pang desisyon about this. According to the Supreme Court, at ni-reiterate nila yung previous decisions nila, kahit wala kang pera or kahit hindi ka popular, hindi yan ibig sabihin na ikaw ay nuisance. The primary indicator of nuisance is intention. At alam naman nating mga abogado, Danny, na napakahirap to prove intention. At so mas kinikilingan ng ating Korte Suprema yung kalayaan o karapatan tumakbo for public office. So you mentioned na nga po yung mga nuisance candidates. Nitong nagdaang linggo, may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para i-declare ang nuisance candidate si Pastor Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa darating na eleksyon. Dapat ho bang i-declare ang nuisance candidate itong mga kandidatong nakakulong at nahaharap sa mga mabibigat na kaso? Oo. Una, alam naman natin na kailangan may final judgment na, no? Para ikaw ay hindi makatakbo. Itong nangyayari kay Pastor Kibuloy ay pending pa ang kanyang mga kaso. Sa isang banda, merong ding, ito rin, palagay ko, baka magkaroon ng TRO dito, itong mga merong decision, may final judgment, immediately executory decisions ng ating ombudsman. No? At so yung ating mga tumatakbo sa Aklan, yes, sa Cebu, sa Mandaue, so sila yung naghahangad din na magkaroon ng TRO dahil immediately executory ang mga desisyon ng ombudsman pero hindi pa siya final dahil nakapending pa ang kanilang mga apela at kanilang mga petisyon sa Supreme Court. So ang sinasabi nila, dapat sila ay masama pa rin sa balota. Mapag-usapan lang natin na alam naman natin na marami mga pending cases at pwede lang sila matanggal. Pwede nga mangyari na nanalo sila at matanggal sila after they are already assumed position. And depende nga sa dahilan ng kanilang pagkakatanggal kung merong rule kung ang succession ang mag-a-apply o kung yung second placer ang magiging first placer. Kaya't abangan kung madadagdagan pa this week or the coming weeks. Hopefully, sooner rather than later para talaga makapagpasya na ang ating COMELEC kung kaya pang ihabol ang automated or isa pang option siguro in certain areas automated, in certain areas manual. So again, I think lahat naman ng scenarios na napag-usapan natin ay kinukonsidera ng ating COMELEC. Sir, nitong Webes naman ho, no, formal nang inurong niya dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura bilang senador sa darating na eleksyon dahil nga daw sa kanyang kalusugan. Ano ho yung dapat nating malaman tungkol sa mga pag-withdraw ng mga kandidato? Paano ho ito makaka-apekto dun sa pagbilang ng mga boto sa eleksyon? Oo. Una, may kalayaan ng kahit sinong nag-file ng kanilang certificate of candidacy na mag-withdraw. Kahit hindi kailangan whether may dahilan or walang dahilan kasi ito ay karapatan and therefore may karapatan hindi na tumakbo. No? Number 2, anong epekto? Pwede pa ba siyang masubstitute? No? Ang dalawang sagot, ang sagot dyan ay hindi siya pwedeng masubstitute dahil sa dalawang kadahilanan. Number 1, sa ngayon, pwede ka lang mag-withdraw at masubstitute
kung ikaw ay mag-withdraw at yung substitution ay mangyayari from October 1 to 8, yung panahon ng filing ng Certificate of Candidacy. Dati kasi hindi ganito ang panuntunan eh. Pwede kang mag-withdraw anytime at pwede kang ma-substitute anytime. Ngayon, pwede mag-withdraw pero hindi na pwedeng ma-substitute dahil lumagpas na tayo sa October 8. So, number 2, pwede ka lang ma-substitute kung ikaw ay isang membro at nominated ng isang political party. Alam natin na si Manong Chavit ay isang independent candidate, kaya hindi ang isang independent candidate or aspirant ay hindi pwedeng ma-substitute dahil nga hindi siya membro ng isang political party. At yung substitute ay pwede lamang manggaling sa political party nung nag-nominate sa original candidate. Madagdag ko lang, Danny, na dalawa na lang ang pagkakataon ngayon na pwedeng ma-substitute ang isang aspirante or in the future candidate kung siya ay namatay or siya ay ma-disqualify by final judgment, then pwede siyang ma-substitute up to midday of election day. Alright, sir, malinong ho yan. And ito sir, may naglabas naman ng mga reports no, na may mga ilang kandidato o sabi nga natin aspirants ho kanina na talaga namang hong lumabis na ho, no, nasa 1 billion na nga ho yung election spending o yung ginagamit ho para sa mga advertisements. Wala ho ba tayong magagawa ho talaga dito? Alam ko parang hindi pa ho talaga sila kandidato during the start of this election period. Wala ho ba talaga tayong magagawa dahil ito, ang dami na ho talagang naglalabas ng mga laking billboards, ads. Alam mo, talagang yun ang batas na baka kailangan mabago in the future, no? Dahil hindi pa sila kandidato, sila ay aspirante lamang, and therefore hindi pa sila covered ng mga pagbabawal na in relation to candidates. So halimbawa, sizes ng mga paraphernalia, you don't have to account for your expenses and contributions. Walang tinatawag na vote buying ngayon kasi ang vote buying, usapin lang yan ng isang kandidato. Kaya't tila free for all ngayon. Kaya't maraming ang nagkikriticize na tila ang ating halalan ay para sa mayaman lamang dahil hindi mo nga kahit magkano pang bayaran mo before you file your COC, kahit magkano pang ilabas mo before you become a candidate, kaya medyo lamang nga ang ating mga mayayaman o may pera sa halalan. Sa batas din natin, medyo lamang din ang ating mga incumbent officials. So kung ikaw ay isang elected official at tatakbo ka para sa ibang posisyon, then hindi ka considered resigned, no? Dahil kaya kung ikaw ay mayor, tatakbo ka for senator, tuloy-tuloy ka pang mayor hanggang June 30 of this year habang ikaw ay kumakampanya nationwide. Pag tayo ay bumalik sa manual election, wag naman sana, lamang din ang incumbent. Kasi sa ilalim ng Omnibus Election Code, pag may dalawang kandidato, isang incumbent at isang hindi, at ang nilagay mo lang yung surname ng kandidato, bibilangin yan in favor of the incumbent. Kaya meron tayong mga batas na tila pabor sa mga incumbents, Danny. Alright, sir, panghuli na lamang ho, no? May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan para sa pagsisimula ng election period at sa darating na eleksyon? Alam mo, Danny, no? Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa eleksyon. Kaya tuloy-tuloy ang ang pagbibigay ko ng seminar, ang ganito mga panayam at interview. Naglalabas tayo ng art cards. Kaya palagay ko bago tayo mag-criticize, bago tayo magpanukala ng reforma sa ating eleksyon, kailangan tayo ay maalam kung ano ba ang nakasaad sa ating batas. Dahil ang paglabag sa batas, lalo na sa usapin ng kampanya, itong napakaraming election offenses, and there are close to 100 election offenses, at kailangan natin alam ito. Ang epekto nito kasi for candidates, pwede kang ma-disqualify. For voters, ordinary voters, then ang epekto ay pwede kang makulong anywhere from 1 year to 6 years. Kaya kailangan nating bilang botante maging mapanuri, alam ang ating batas sa eleksyon, at maging mapagmasid sa mga compliance at paglabag
posibleng paglabag ng ating mga kandidato sa panahon ng kampanya. Ayan, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Agra. Maraming salamat, Danny, at sa uulitin at good luck sa Usaping Legal. Si former Justice Secretary and Election Law Expert Attorney Alberto Agra. Sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay iparireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, happy viewing kay Tristan Wyatt V. Gulay. Ayan ho. Pwede ho kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook. Babasahin ho natin yan ng live dito sa ating programa. Eto, first question natin coming from Davao City. Ayan, happy viewing ho sa ating mga nanonood ho at nakikinig sa Davao City. From cellphone number ending in 4732.
Attorney, si A ay byuda, may 4 na anak. If ang kanyang share as wife sa lupa ay do-donate sa kanyang 4 na anak, meron po bang tax? Ayan, maraming salamat po. Ayan ho, yung nag-text po sa atin from Davao City. Ayan, yun daw hong isang byuda ay may 4 na anak. At ayun nga ho, gusto niya i-donate yung kanyang share doon sa lupa na, ayun nga ho, na galing sa kanyang asawa, no? Sa kanyang 4 na anak. Ang tanong ho, meron ho bang tax nga ho o donor's tax? Ngayon ho, sa ating batas ho, sa ating National Internal Revenue Code, NIRC, itong mga donasyon, sa mga donasyon ho, no, sa pagitan ng mga tao dito sa ating bansa ay meron ho yan donor's tax, no? At ito ho ay nasa kasalukuyang rate ho na 6%. 6% donor's tax. Kapag kayo ho ay nag-donate doon sa ibang tao, no? Kahit na ito ho yung rate na kahit na ho ito ay stranger o ito ay kapamilya, 6% ho yung gagamiting rate ng BIR. 6% ho ito ng net gifts sa buong taon. So kung ibig sabihin ho, kung isa lang ho ang naging donasyon ninyo at hindi naman ho ito aabot sa 250,000 pesos yung halaga, ay exempted ho kayo sa donor's tax. Pero kung kayo ho ay marami hong dinodonate na kung ano-ano, lupa, pera, etc. At ito ho ay umabot na ho, lumampas na ng 250,000 pesos, ay ayan ho, yung lampas ho, yung sumobra ho dyan sa 250,000 pesos, yan ho yung tataksan ng BIR. Yan ho yung i-multiply sa 6% para ho ito maging donor's tax. At syempre ho, ang responsable ho para doon sa pagbabayad ng donor's tax ay yung nag-donate nga ho. Yung nag-donate siya ho ang magpa-file at magbabayad nung kaukulang donor's tax. Pero sa tanong nga ho natin, ang gusto nga niyang i-donate ho sa mga anak ho niya. So ayan ho, no? Dito ho, pag may mga komplikasyon hong ganyan, ay ibig sabihin ho, nag-revoke na ho niya yung donasyon ho, yung mana ho sa kanya, diba, ng kanyang asawa, at i-donate na ho niya doon sa kanyang 4 na anak. Kapag ho ay yung share ho ay dinonate niyo ho doon sa isang particular na anak ho ninyo, ayan ho, halimbawa, pinangalanan ho ninyo, dinodonate nyo sa inyong panganay na anak, ganyan ho. Yan ho ay magkakaroon ng donor's tax. So kapag ho specific yung ginawang donasyon doon sa isang tao o isang anak ho ninyo, yan ho ay pwedeng magkaroon ng donor's tax. Pero kapag ho yung donation nyo ho ay in general terms nga lang ho, ibig sabihin hindi nyo naman pinangalanan kung sino doon yung bibigyan nyo ng donasyon at sinabi nyo dinodonate nyo lang in favor doon sa 4 ho ninyong anak, ay ayan ho, hindi na ho yan papatungan ng donor's tax. So ganun ho, kailangan lang ho ay yung pagbibigay ho ng donasyon ninyo ay yung pag-renunciate nga ho no, nung mana in favor nga ho dun sa inyong mga anak ay dapat ho yan in general terms nga lang. Para ho ito ay hindi na magkaroon ng donor's tax. Ayan ho, sana ho ay nasagot ang inyong katanungan at yun nga ho, kung donor's tax ho ay kailangan ho itong bayaran nung mismo nagdo-donate nga ho, no? At ang kasalukuyang rate ho natin ay 6% ho dyan. 6% ng mga net gifts sa buong taon. At kung hindi naman ho ito lalabis ng 250,000 pesos, yung mga donasyon ho ninyo sa buong taon, ay hindi nyo na ho kailangan magbayad ng donor's tax. Eto ho, question naman ho natin galing from cellphone number ending in 6463. Magandang araw po, Attorney Danny. Itawag nyo na lang po ako sa pangalang Maria. Ang asawa ko po ay foreman. May kumare po kami na nagpagawa ng bahay. Tinapos naman po ng asawa ko yun. Kahit po may tao po siya, iniwan dun. Umuwi po kasi kami nung May dahil patay na po ang biyenan ko. Ngayon po, hinahabol nila ang mister ko kahit na tinirahan na nila ang bahay sa 7 buwan na nakatira sila. Ngayon, kakasuhan daw po ang mister ko ng estafa. Estafa po ba ang kaso niya kahit natapos na po yung bahay at nakatira na po sila doon? Salamat po sa tugon. Dahil stress na po ang mister ko, kakaisip, wala naman po kaming sapat na pera ipang babayad sa kanila kung matalo ang mister ko sa kaso.
Ayan ho, yung nag-text ho sa atin ay yung asawa ho niya ay foreman. At ayan nga ho, may pinapatay yung bahay. At sila ho ay sinabi ho niya na natapos naman ho yung bahay at tinirahan na ho ng may-ari. At kinailangan nga ho nilang umalis ay dahil nga ho namatay ang kanyang biyenan. Pero after 7 months na nakatira na ho doon yung may-ari ng bahay ay sila ho ay kakasuhan daw po ay dedemanda. Ngayon ho, ito ho, dun sa nag-text ho sa atin, ba't ho kaya kayo kakasuhan ng kasong estafa? Kasi ho, pag yung kasong estafa, ibig sabihin ho niyan ay may panloloko ho yan di ba? Sa ating revised penal code, may panloloko ho dyan. Hindi ho ba natapos yung bahay? Ang sinasabi naman ho niya, natapos ho yung bahay. O di kaya naman ho, meron ho bang mali doon sa pagkakagawa ng bahay? Ayan ho, o hindi naman ho kaya yung amount ho ng bahay no ay hindi ho commensurate no doon sa kanilang binayad, etc. May mga nakita silang depekto. So ayan ho no, hindi ho malinaw yung mensahe nga ho no. Pero yun nga ho, kung meron hong panloloko sa mga tao, ayan ho, yung estafa ho yung maaring maging kaso ho diyan. So, wag ho kayong mag-alala. Pwede naman ho inyong magkaayos pa ho dyan, no? Ay kausapin nyo lamang ho yung tao at sabihin nyo ano ho ba yung kailangan niya talaga at bakit pa siya nagdedemanda. Kasi ho, hindi ho malinaw. Kasi kung tapos naman ho yung bahay at 7 buwan nung nakatira doon yung tao, ay bakit pa nga ho ba kayo dinedemanda, no? Ay meron ho ba kayong hindi ho natapos doon sa bahagi ng bahay? O di kaya naman ho, yung pera ay meron ho bang kulang o hindi na ibayad, hindi na ibili ng gantong gamit o para doon sa bahay. So ayun ho, makipag-ugnayan ho kayo doon sa tao nga ho, no? Na sinasabi nyo magdedemanda sa inyo at sana ho ay maayos pa ho ninyo yan. Huwag kayong mag-alala ho, hindi naman ho basta-basta kayo makukulong dahil ho dyan, syempre titingnan pa naman ho ng ating mga prosecutor yan, no? Ng ating mga piskal kung meron ho merito yung kaso. So wag ho kayong mag-alala, basta ho importante ay ilabas niyo ho yung inyong side nga ho ng kwento, ilabas niyo ho yung mga ebidensya, kung may mga ebidensya ho kayo na magpapatunay na talagang natapos yun na yung bahay at talagang wala namang pagkukulang sa inyong part, no? Ay ayan ho, hindi naman ho kayo hahatulan agad-agad ng korte. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan. Ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 18, 2025. Sa inyong palagay, dapat bang matanggalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan ho, mag-text ho na inyong mga opinion sa cellphone number pa din, 0917-626-1169, 0917-626-1169. O hanapin ho yung ating live stream sa ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito, question naman ho coming from cellphone number ending in 5022. Good morning po. Ako po pala si John Julius Moncatar. Hingi lang po sana ako ng advice regarding po sa illegal dismissal na nangyari po sa akin. Ganon din po sa ibang kasamahan na matapos po kaming mag-complain sa DOLE regarding sa 13-month pay po namin ay tinanggal na po kami. Ayan ho. Ayan ho, nakakalungkot naman ho yan at hindi ho ito bago at karaniwan nga ho yung mga empleyado na nagreklamo ho sa DOLE ay tinatanggal ho yan ng mga kumpanya. Pero ayan ho, malinaw ho na may illegal dismissal ho dyan. Kailan ho ba nagkakaroon ng illegal dismissal? Kapag ho ang pagkakatanggal ho sa trabaho ng isang regular na empleyado ay wala hong sapat na dahilan. Yan, una ho yan. Walang sapat na dahilan o di kaya naman ho ay ito ho ay hindi dumaan sa proseso. So syempre ho, yung mga dahilan ho, yung mga justifiable reasons ho na pwedeng ikatanggal sa trabaho ng isang empleyado ay nakasaad ho yan sa ating labor code. Katulad na lamang ho, ayan, serious misconduct, may nagawa hong kakaiba yung inyong empleyado nga ho sa inyo, no? May nagawang pagkakasala, ayan, serious misconduct, etc. So marami ho yan mga just and authorized causes na nasa ating labor code. At kahit nga po yun, meron hong ginawa ang inyong empleyado ho sa inyo, ay hindi nyo siya basta-basta pwedeng tanggalin kung wala hong due process o hindi ito dumaan sa proseso. So dapat ho merong notice at hearing. Una ho, yung 2 notice rule yung tinatawag ho natin, dapat ho may unang notice na nagsasabi na ang inyong empleyado ay binibigyan nyo ng pagkakataon ng opportunity nga ho, no, to be heard. Notice ho na nagsasabi na maaring matanggal yung empleyado at bakit siya tatanggalin, at yung opportunity to be heard ho, no? At yung pangatlo naman ho, yung pangalawang notice ay sinasabi nga ho na tinatanggal nyo yung empleyado at yung naging desisyon ninyo. Kapag ho hindi dumaan sa proseso, ay ayan ho, maaari ho iyan maging illegal dismissal. Dito ho sa nag-text ho sa atin, sinasabi ho niya na wala naman ho siyang ginawang paglabag sa mga regulasyon ng kanyang employer, wala naman ho siyang ginawang kasalanan. Ang naging kasalanan nga nila ay nagsumbong sila na hindi sila binabayaran ng 13th month pay. So yan ho, maaari nyo din ho ireklamo ho yan yung inyong kumpanya sa DOLE ho uli, no? For illegal dismissal naman ho. At kapag ho nakita naman ng mga labor arbiter na talaga namang merong pagkukulang ang inyong employer at talagang pinag-initan lang kayo dahil ho kayo nagsumbong doon sa inyong hindi pagtanggap ng 13th month pay, ay ayan ho, maaari ho kayo ma-reinstate sa trabaho.
at mabigyan ho ng mga back wages. At sa maraming pagkakataon, syempre binibigyan pa ho yan ng damages nung Department of Labor and Employment para ho hindi na pamarisan yung ganitong mga aksyon ng mga employer. Kaya ayan ho, sana ho ay makabalik ho kayo sa trabaho. Kung hindi ho kayo ma-reinstate, ay bibigyan naman ho kayo ng kaukulang halaga. At kasama nga din ho dito yung back wages para ho masigurado din. At yung damages nga din ho, no, para masigurado na talagang hindi na mauulit ito ganitong pangyayari sa ibang empleyado. Eto ho, question naman natin coming from cellphone number ending in 8356. Ayan ho, from Mario Tangonan from Cagayan Valley. Happy viewing ho, happy listening sa lahat ng mga nakikinig ho sa Cagayan Valley. Good day, sir. Magtanong lang ako, sir, kung totoo ang programa ng PBBM tungkol sa maraming cell sites na mayroong libreng wifi sa mga eskwelahan. Kasi maraming lote o lupa na nakakanvas ko at naipasok ko. Sinabi ng boss namin ay naipasok na niya sa office nila kasama ang mga titulo na binigay na may-ari ng lupa. Mag-iisang taon na po ay wala pang response at wala pong naitayo hanggang ngayon. Salamat po. Meron naman hong ganyang programa ang ating gobyerno, libreng wifi nga po sa mga pampublikong lugar sa buong Pilipinas. Matagal na ongoing ho yung programa na yan at syempre ho talagang pinipilit nila abutin ang lahat ng lugar ho sa ating bansa. At ito, maaari ho kayong makipag-ugnayan. Ang sinasabi ho niya parang wala pa hong response ho sa kanya doon sa kanyang mga lote o lupa. Maaari ho kayong makipag-ugnayan doon sa organizer ho sa inyong lugar o di kaya naman ho sa ating Department of Information and Communications Technology o DICT. Yung DICT ho, yan ho yung pangunahing departamento ng ating gobyerno na talaga namang nakatutok ho dito sa libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Kaya ayan ho, makipag-ugnayan ho kayo sa ating DICT, Department of Information and Communications Technology. Ito, question naman ho from cellphone number ending in 5129. Attorney, good AM po. Ako po ay 63 years old na. Hindi pa po ako nag-file ng retirement sa SSS. Ano po ba ang mandatory retirement? At kung sakaling naka-file na po ako, pwede pa ba akong magtrabaho? Ayan ho, ang mandatory retirement ho natin ay 65 years old. Kung hindi ako nagkakamali, 65 years old ho yan. At kung kayo ho ay 63 years old pa lang at ayaw nyo pa ho mag-retire, ay hindi pa naman ho kayo pag-retire rin dapat, no? At meron pa ho kayong 2 taon para ho makapagtrabaho kung gusto nyo pa rin ho magtrabaho. At 65 years old nga ho ang ating mandatory retirement. At usually ho, kung kayo ho ay naka-file na ho, ay pwede pa naman ho kayo magtrabaho. Kasi ho kayo naman ho ang magsasabi kung hanggang kailan ho kayo magtatrabaho. Kung hindi pa ho ito mandatory retirement. So pwede ho pa rin kayo magtrabaho at usually nga ho, fina-file ho yan na mas maaga bago kayo sumapit ng 65 years old para ho syempre ay mas makuha ninyo na mabilis ang inyong mga benepisyo. Eto ho, mag-ibasa lang ho tayo ng ibang mensahe, no, from Bagong Pilipinas. Kailangan ang halalan ay patas sa bayan. Ayan ho. At dito naman sa ating tanong sa bayan, coming from cellphone number ending in 8125, hindi siya dapat matanggalan ng lisensya dahil ginawa lang niya yun para sa ikabubuti ng ating bansa. Ito naman ho, from cellphone number ending in 6321, ito ho, dapat matanggalan dahil hindi siya magandang example sa mga nakababatang abogado. Ayan ho. And yung mga ibang mensahe ho natin na hindi ho natin nabasa, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Wala lamang ho tayong oras ngayong araw. At syempre ho, maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.